Ang bilis mo naman, sabi niya sa asawa ng humawak sa kanyang balikat. Hindi ito nagsasalita. Ano na naman yung ganap na yan? Nanlaki ang kanyang mata paglingon dito. Kumusta ka na, my dear sister? Si Rosa yon. Nakahawak na madiin sa kanyang balikat. Nagtangka siyang tumayo subalit hindi niya makaya dahil sa bigat ng kamay nito. Nakikita mo ba kung anong ginawa mo sa buhok naming bruha ka? Inisasabi ni Luna sa kanya. Napilitan kaming magpagupit ng dahil sa'yo. Pumunta pa ito sa kanyang harapan. Oh, deserve naman bagay sa inyo. Itinatago niya ang kanyang kaba na nararamdaman. Talagang mayabang ka pa rin, Sabrina. Napapailing si Rosa sa kanya. Iuuwi ka na namin para maikasal ka na kay Don Feliciano. Hinihintay ka na niya. At doon din kita kakalbuhin. Pagbabanta sa kanya ni Luna. Baka nakakalimutan niyo kung anong ginawa ko sa inyo sa 7-Eleven. Nakangisi niyang sabi sa mga ito. Kaya kong ulitin yun ngayon. Alam mo, may nakambang na hiringgilya sa kanyang tagiliran. Kapag sinaksakitan ito parayom na to, goodbye Earth ka na. Doon pa lang siya kinabahan. Una para sa mga anak niya at pangalawa pa ang sa kanyang sarili. Hindi na siya makakilos sa maayos. Ano, sasama ka ba? O dito pa lang, ma-expire ka na? Tanong ni Rosa sa kanya. Sasama. Tara na't baka makaabot pa ako sa pagpapakasal ngayong araw. Tumayo siya habang hawak ng mga ito. Hinahanap ng kanyang paningin ang kanyang asawa. Hindi niya iyon matanap. Pagsapit nila sa may hagdan, biglang may humablot sa kanya na ikinagulat ng magkapatid. Sino ka? Inis na tanong ni Rosa dito. Kayo ang sino? At saka bakit sa taas pa lang nakikita ko na kung paano yung binitbit ang asawa ko? Singhal ni Sebastian sa mga ito. Asawa? Natatawang sabi ni Luna. Aba, mister, baka nagkakamali ka? Ang babaeng yan ay kapatid namin. Iuuwi na namin siya dahil maglayas siya ilang buwan nang nakakaraan. Hinahanap na siya ng mga magulang namin. Magsabi ka ng totoo, Sabrina. Sabihin mo sa lalaking yan kung sino kami. Utos pa sa kanya ni Rosa. Honey, hindi ko sila kilala. Tinatakot nila ako, papatayin daw nila ako. Natatakot ako. Nagsimiksik pa siya sa dibdib ni Sebastian. Ipapupulis natin sila. Hoy, Sabrina, ayusin mo nga yung pananalita mo dyan. Ano hindi kilala? May hibang ka na ba? Galit na tanong sa kanya ni Rosa. Huwag kang gumawa ng kwento dito na parang nais ka namin kidnapin. Walang ganon. Tama. At saka hinahanap ka na ni na Daddy. Umuwi ka na. Nasa bahay na si Don Feliciano. Araw-araw kang hinihintay. Sabi pa ni Luna sa kanya. Honey, sumasakit ang tiyan ko. Umaarte siyang humihilab ang kanyang tiyan. Parang pati ang mga bata sa sinapupunan ko nagagalit sa kanila. Okay ka lang, honey? Dadalhin na kita sa doktor. Halika na. Nagkukumahog si Sebastian upang alalayan siya. Buntis ka? Nanlalaki ang mga mata ng dalawa nang sabay pa siyang tinanong. Tawagin mo na, honey, yung kaibigan mong major para maipakulong na natin ang dalawang yan. Sabi niya sa asawa. Balak pa nila akong kidnapin. Hoy, Sabrina, umayos ka nga. Singhal sa kanya ni Rosa. Nababaliw ka na ba? Ano hindi mo kami kilala? Ayusin mo yung mga sinasabi mo. Nasisiraan na talaga ng bait ang babaeng yan. Halika nga dito. Hihilahin sana siya ni Luna subalit mabilis na natapik ni Sebastian ang kamay nito. Hoy mga baliw, tantanan niyo nga ang asawa ko. Wala akong pa kung sino man kayong dalawa. Baka ipakulong ko pa kayo. Inisasabi ni Sebastian sa mga ito. Umalis na kayo bago ko pa kayo ipakulong. Ipakulong daw oh. Nagkatawanan pa magkapatid. Luna, ipakita mo nga sa impaktong lalaking itong katibayan na kapatid natin siya. Nagmamadaling kinuha ni Luna ang cellphone at hinanap ang kanilang mga pictures. Ito oh. Nangunat ang noon ni Sebastian na makita yun. Oh, tapos? Anong tapos? Ayun na nga oh. Ipinakita na namin sa iyong katibayan. Kaya dapat lang na iuwi namin siya. Mayabang na sabi ni Luna kay Sebastian. Hindi na patas sa Sabrina kaya wala na kayong pakialam sa buhay niya. Kahit saan pa man siya magtungo, kaya na niyang panindigan. Itong tignan niyo. Itinaas si Sebastian ang kanilang kamay. Pwede ka rin yan.
Ibig sabihin, asawa ko na siya. Kaya kung ako sa inyo, aalis na lang ako at hahayaan na lang kaming makapaggala na dalawa. Gets? Napatingin siya kina Nina. Binilaan niya pa ang mga ito. Lukot na lukot ang mukha ni na Rosa sa narinig buhat kay Sebastian. Isa pa nga pala, ayoko umaligid kayo sa asawa ko. Baka hindi niyo kilala kung sinong binabangga niyo. Pagbabanta sa mga ito ni Sebastian. Bye mga sis! Inawayan pa niya ang dalawa bago sila tuluyang tumalikod ng kanyang asawa. Wala nang nagawa ang mga ito, kundi panoorin na lang ang kanilang paglayo. Totoo mo bang kapatid ang mga yon? Tanong sa kanya ng asawa habang nakaakbay ito sa kanya. Kapatid ko sila sa ama. Sagot niya. Kaya pala. Malamang kamukha sila ng nanay nila at ikaw naman, kamukha ng nanay mo. Nakangiti nitong sagot. Bakit naman? Natatawa niya ang tanong dito. Maganda ka kasi. Hinalikan pa siya nito sa noo. Tapos, napakunot ang kanyang noo sa sinabi ng kanyang asawa. Basta, maganda ka. Natawa-tawa na lang nitong sabi sa kanya. Pumasok na sila sa loob ng shopping center. Agad silang inasikaso sa loob ng shopping center na iyon. Sa baby section sila pumunta. Bibili pa tayo ng pink o blue? Tanong ni Sebastian sa kanya. Natawa naman siya dito. Hindi tayo bibili ng may kulay kasi hindi pa natin alam ang gender ng mga baby. Or kung gusto mo, green and blue ang bibilihin natin. Sabi niya sa asawa. Panay ang pili nito, pati mga laruan. Hindi pa niya kaya maglaro niyan, honey. Awat niya dito. Hindi pa ba? Saan ba natin siya ilalagay? Bibili na ba tayo ng crib o bumili na kaya tayo? Namimili na ito ng crib ng pandalawang baby. Maaga pa para dyan. Ang kulit mo. Sa sunod na nga lang tayo mamili kapag alam na natin ang gender ng mga baby. Awat niya dito. Baka magkamali tayo ng mabiling gamit eh. Masyado pa bang maaga? 6 months na lang lalabas na sila. Sabi pa nito sa kanya. Bumili tayo kahit mga damit na lang muna. Ikaw ang bahala. Natatawa na lang siya dito. Pinagmamasdan na lang niya si Sebastian habang masayang namimili ng mga damit ng baby. Napatingin naman siya sa gawing kaliwa niya. Nawala ang kanyang ngiti nang mapansin kung sino nakatayo doon. Si Ram. Tinignan niya ito ng masama habang papalapit sa kanila. Honey, tignan mo nga. Nagulat din si Sebastian na makita si Ram. Napawi ang ngiti sa labi nito. Anong ginagawa niyo dito guys? Parang naghahanda na kayo sa pagkakaroon niyo ng anak Namulsa pa ang lalaki na makalapit sa kanila. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya dito. Napatingin siya kay Sebastian na noon ay papalapit na rin sa kanya. Hi Sebastian, bati nito sa kapatid. Sorry nga pala ako sa nangyari nung nakaraan. Hindi ko yung sinasadya. Okay lang yun. Sagot ng kanyang asawa. Anong ginagawa mo dito? Pati ba naman ikaw? Iyan ang itatanong sa akin. Malamang may bibili na ako. Natatabang sagot ni Ram. Sino kasama mo? Lumagpas dito ang tingin ni Sebastian. Huwag kang mag-alala, mag-isa lang ako. May pinuntahan si Mami, wala siya dito. Sagot ni Ram. Anyway, anong ginagawa niyong dalawa dito sa baby section? Wala. Nagtitingin lang kami ng mga damit ng baby. Ang kukulit kasi. Alanganin siyang umiti sa kanilingon si Sebastian. Honey, mag-alaga kaya tayo ng aso, no? Huminga ng malalim si Sebastian bago nagsalita. Panganganak na si Sabrina ngayong taon. Nalaki ang kanyang mga mata sa sinabing iyon ni Sebastian sa kapatid. Kaya kami nandito. Panganganak? Nangunot ang noon ni Ram sa nalaman. Buntis ka? Buntis siya. Si Sebastian na rin ang sumagot. Hindi ko pa alam kung kailan ipagtatapat sa iyo, subalit ngayon. Nakita mo na kami dito, kaya aminin ko na lang. Paano nga? Hindi ito makapaniwala sa narinig. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila ng kanyang asawa. Kasal na kami Ram. Itinaas si Sebastian ang kanilang mga kamay. Ilang buwan na rin. Ayaw lang muna namin ipalam sa opisina. Ikaw pa lang at si RV nakakaalam nito. Lalong naguluhan si Ram sa sinabi ng kanyang asawa. Nakaawang ang bibig nito habang nakatitig sa kanila. Waring hindi makapaniwala sa ipinagtapat ni Sebastian. Hindi pa yan alam ni Mommy? Tanong pa nito. Hindi pa. Sagot naman ni Ram. Siya naman ay tahimik lang na nakikinig sa usapan ng dalawa.
Gusto mo bang ipahamak si Sabrina? Inisasabi ni Ram sa kapatid. Alam mo kung paano magalit si Mommy? Hindi ka ba nag-iisip? Alam ko, pero hindi na ako bata upang diktahan niya. May sarili akong pag-iisip at hindi ako papayag na saklawan niya ang aking damdamin. Sagot naman ni Sebastian. Walang maaaring mag-utos sa akin kung sino ang dapat at hindi ko dapat mahalin. Sana nga, tama ka sa desisyon mo at sana lang, hindi mapahamak si Sabrina sa pagiging makasarili mo. Hindi one-sided ang love, Sebastian. Tandaan mo yan. Saka sila tinalikuran ni Ram ng tuluyan. Anong ibig niya sabihin? Tanong niya sa asawa habang pinapanood nilang paglayo ni Ram. Parang may laman ng mga binitawang salita nito na para sa kanya ay labis na nakakabahala. Wala yun. Hayaan mo na lang si Ram. Halika na. Inakbayan na siya ng kanyang asawa patungo sa maternity section. Ang kanyang mga mata ay habol pa rin kung saan dumaan si Ram. Huwag mo na siyang pansinin. Baka may pinagdadaanan lang talaga siya. Oo nga. Baka nga. Sumama na lang siya kay Sebastian patungo sa gusto nitong puntahan. Nakita ng kanyang asawa ang isang kulay pink na maternity dress. Maganda talaga yon. May raffle sa laylayan at puff ang mga manggas. Honey, maganda to. Gusto mo ba? Tanong nito sa kanya. Isukat mo kaya? Oo nga no, ang ganda. Ikaw ha, may taste ka sa mga dresses. Bakit kaya? Biro niya dito. Siguro nung una mong buhay, babae ka no? Alam mo te, feel ko rin yan. At nag-inarte pa itong bakla. Palagay mo te, dati kaya akong babae o baka bagay sa akin to. Natawa siya sa inaarte nito. Baka mamaya, mapaglihian pa niya sa Sebastian. Napakakulit ang itsura ng lalaki. Parang bakla kong kumilos. Nagdududa na ako sa iyo, honey. Bakla ka ba? Natigilan ito sa sinabi niya saka siya nilapitan at binulungan. Gusto mo? Patunayan ko sa iyo kung bakla ako? Pulong nito. Ha? Hindi niya ito maintindihan. Miss, tutulungan ko lang magbisang asawa ko. Buntis kasi. Gumiti ito at kumindat sa sales lady. Sure po sir, this way po. Itinuro nito sa kanilang fitting area. Pili na lang po kayo kung saan kayo. Salamat. Sagot ni Sebastian, saka nagmamadali siyang hinatak sa cubicle. Bakit ka ba nagmamadali? Bulong niya dito. Nagmamadali silang pumasok, saka inilak ang pinto. Bigla siyang hinalikan nito at isinandal sa padero. Anong ginagawa mo? Tanong niya dito. I can't help it. Hinalikan siya nito sa leeg. Sandali ba kami makakita sa atin? Ano ka ba? Saway niya sa asawa. Hindi na niya napigilan ang lalaki. Mabilis itong hinalikan ang kanyang labi. Isinukat na niya ang mga dala nitong damit. Nagkasya naman iyon sa kanya. Hindi halatang may ginawa silang kabalbalan sa loob ng cubicle. Thank you po, sir. Sabi ng sales lady na nag-assist sa kanila. 5 kasi ang binili nilang damit na umabot din ng halos 15,000 pesos. Lumabas na sila sa department store at naghanap ng makakainan. Gutom na siya at ang kanyang mga anak ay nagwawala na sa loob ng kanyang tiyan. Napili nilang kumain sa isang restaurant na puro Filipino dish ang handa. Ako nang kukuha ng pagkain mo, sabi nito sa kanya. Sige honey, gutom na kami ng mga anak mo eh. Sumbong niya dito. Mga anak, huwag masyadong pahirapan si mami ha. Kukuha lang ng pagkain si daddy. Bili nito na nasa tiyan niya na parang mga nakakaintindi na. Paglayo nito, inilibot niya ang kanyang paningin sa labas. Nahagip ng kanyang paningin si Ram na nakatingin lang sa kanya. Ang aura ng lalaki ay galit. Nag-aapoy ang mga mata nito na parang siyang isinusumpa. Kinakabahan siya sa mga ganong klase ng tingin. Parang may binabalak itong masama sa kanya na hindi niya maintindihan. Sa bandang likuran naman nito, nakita niya ang dalawa niyang magagaling na kapatid. Para sa kanya, ang malas yata ng araw na yon. Hindi yata maganda na lumabas pa sila ng bahay ng kanyang asawa. Sinong tinitignan mo dyan? Si Sebastian iyon na may dalang tray ng pagkain. Nakasilip ito sa kanya sa salamin. Ituturo niya sanang nakikita, ngunit hindi na niya iyon itinuloy pa. Nagkahalo-sinate yata ako dahil sa gutom. Naku, ikaw talaga. Halika na nga't kumain ka na. Inilapag nito nilang pagkain. Nalilipasan ka na yata ng gutom. Ito oh. Iniabot sa kanya soup at kutsara. Painitin mo muna ang tiyan mo. Baka mabigla sa nabibis sa dami na makakain mo eh.
Nawala sa isip niya mga taong nakita sa labas. Mas na-excite siya sa pagkaing dala-dala nito. Nangamoy masarap sa kanyang paligid. Ang sarap! Sabi niya pagkasubo ng pagkain. Nakatitik naman sa kanya si Sebastian. Bakit? Ayoko na ganyan mong tinginan Iniisip ko kung anong posisyon ang gagawin ko mamaya sa'yo. Biro nito. Bastos ka talaga. Natatawa niyang banat sa lalaki. Kumakain na tayo, pagtira pa rin sa akin ang iniisip mo. Mas masarap ka pa kasi sa pagkain. Saka ito tumawa ng malakas. Sana madalas natin itong gawin, ang mamasyal na magkasama. Yung masaya lang tayo, ganon. Nalungkot siya bigla na maalala niya si Rap. Huwag kang mag-alala, honey. Gagawin ko lahat. Maging mabuting haligi lang ng ating tahanan. At maging mabuting ama sa ating mga anak. At malakas sa asawa sa'yo. Sinubuan siya nito ng siomay. Ano malakas sa asawa? Bakit? Nagsalubong ang kanyang kilay nang hindi niya magets ang sinasabi nito. Yung gabi-gabi kitang tatabihan. Alam mo na yun. Saka siyang inisiya ni Sebastian. Tawang-tawa ito sa pamumula ng kanyang mukha. Uy, gusto din? Ikaw talaga? Napatingin siya sa entrance ng restaurant. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala kung sino ang paparating. Naglalakad si Rodora, ang kanyang madrasta papalapit sa kanila ni Sebastian. Animo isa itong miyembro ng alta sosyalidad. Kasunod nito ang kanyang mga anak na parang mga anak ng pato na pakendeng-kendeng paglapit sa kanya. At totoo pa lang, nalaman ko na ibinalita sa akin ng aking mga anak na naririto ka pala talaga. Lumapit ito sa kanila na nanlalaki ang butas ng ilong. Halika na Sabrina, uuwi na tayo. Hinawakan na naman siya nito sa braso gaya ng ginawa ng kanyang mga kapatid kanina. Ayoko nga sumama sa inyo. Nagpipigsi siya sa pagkakahawak nito. Teka lang, sino ba kayo? Tumayo si Sebastian upang komprontahin ang mga ito. Bakit ang gugulo kayo dito? Anak ko yan, at iuuwi ko na siya. Ikakasal na yan, lumayas lang. Konting hindi pagkakaunawan, nag-alsa balutan agad. Pagdadrama ng kanyang tita Rodora, maigit nakita siya ng mga kapatid niya dito. Hindi totoo yan. Hindi kayo ang mama ko. Kung itinuturing niyo talaga akong anak, bakit ipinipilit yung ipakasal ako sa matandang yon? Sagot niya dito. Walang magulang na maghahangad na masama sa kanyang anak. Huwag ka na masyadong magdrama dyan, sis. Sumama ka na lang sa amin para wala ng gulo. Para hindi makasuhan ng abduction yung kasama mo. Sabi ni Rosa sa kanya. Sumama ka na sa amin ng mapayapa. Ako bang kakasuhan niyo ng abduction? Bakit? Tagsalubong ang kilay ni Sebastian. Baka kayong kasuhan ko dyan. Hoy lalaki, madali ka na lang namin gawa ng kwento. Baka hindi mo yung masikmura kapag pinakalat namin. Pananakot ng kanyang tita Rodora kay Sebastian. Marami akong kilalang matataas na opisyal ng gobyerno. Wala akong pake. Kahit sa sobrang taas ng kakilala niyo, nasa langit na siya. Wala kayong karapatan kay Sabrina. Asawa ko na siya ngayon. Sagot sa mga ito ni Sebastian. Kaya manahimik na kayo kung ayaw nyo kayong ipadala ko sa kulungan. At sino ka namang hampas lupa ka para sabihan kami ng ganyan? Baka hindi mo nakikilala kung sinong kaharap mo. Mayabang na tugon dito ng kanyang madrasta. Kilala ko kayo. Kayo yung mga tamad na gustong ipakasal ang asawa ko sa matandang kasing edad nyo na. Bakit hindi kayo magpakasal doon? Sita ni Sebastian dito. O kaya, itong mga anak nyo, dalawa pa yan. Bakit si Sabrina pa? Wala bang bilib sa itsura ng mga anak nyo? Aba, bastos kan talaga! Sigaw dito ni Rodora. Pinagtitinginan na sila ng mga naroroon. Inaalihan na siya ng hiya. Bastos lang ako kung kabastos-bastos ang kaharap ko. Asik dito ni Sebastian. Gentleman ako, pero kapag asawa ko ng usapan, kaya kong pumatol sa babae.